Gihingosgan karon sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Kulambugan ang pag-edukar sa makabatan-unan sa mga nanagunang hilisgutanan sa katilingban aron makabaton kini og hustong kaalam. Ang isyu sa West Philippine Sea, recruitment sa mga walong grupo, ingon man ang problema sa ilegal nga droga, ang gipasabot ngadto sa mga grade 9 o grade 10 students sa gipahigan nga Complan Mulat, PCRVE o Drug Awareness Forum kanitong Marso 3 din ang pilot school ni Inimo ang Manga Integrated School sa Barangay Manga, sakop sa lungsod sa Kulambugan. Gipahayag ni Kulambugan Mayor Lorenzo Ioy Maniegos nga isip amahan sa mong lungsod, bot niya nga masayran og mapahinumduman sa kanunay ang mga kabataan sa mga hilisgutanan sa palibot. Iyang gipunting nga ang ilegal nga droga ang usa sa mga problema karon sa lungsod. Ubot niya nga dili mabiktima sa paggamit ni ini ang mga kabataan ug kung nagamit man awag sa mayor nga undangon ni ini alang sa mayong ugma sa mga kabataan. Kaninyo ang mga grade 10 kamo manggod ang among gitagaan ug dako kay pagtagal sa kahimtang dili lang sa atong lungsod, dili lang sa atong probinsya, kundi sa atong nasod nga Pilipinas. Kinahanglan makabalota. Gusto mo rin ang kahintang. Although, kabalo ko, nanana mo yung mga hibalan kay active ba kayo ang social media. Pero kinahanglan, isipaman sa itong lungsod, ako yung ipahinumdum sa kanunay. Kaning awareness o reminder kanato ng kabataan. Kaya sa kahintang na ito karon, kung mayroon ta, sabi kahintang na itong mga pipilakadlaw, na dunay mga ISIS na gibanhikan ang atong mga kasandulahan. Ang ilang buong mga kuwang karon, ang pinaka-vulnerable, mao man ang kabataan, nga ang recruitment, mga propaganda, nga ang atong nasod mulag kung ang mga kabataan dili na to mapahinumduman, basig dunay pagkabahin-bahin ug dunay mga internal nga konflikto nga mahitabo. Munang ang atong lungsod ning kamot nga mapaabot na mo, mapa-aware na to ug unsa gitinuod nga kahimtang sa atong lungsod, sa atong probinsya ug sa atong nasod. Ug unsa puy papel na to isip mga estudyante. Kinahanglan man gyud makabalota kay mosugot tag sa dili inigabot sa panahon kamo na pud ang modumala. Kay kami mga tiguang namin. Kamo na po ang muatubang sa mga pagsulay isip mga katilingban sa lungsod sa Kulambugan. Kamo na mahal sa atong kaugalingon. Kabalo man taon sa'y kahimtang karon sa atong katilingban. Kaning pagluganap sa droga. Gihimo lang simple na panginabuhi sa uban. Panginabuhi nga nakaguba sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Maunay ayo uguan ang mga batanon. Dili lang mga batanon, napoy mga ginikana naman unta, pero wala nagtanaw kung unsay epekto nga mahitabo sa atong katilingban o sa atong mga kabataan. Kay ang nagbaligya ani pamilyado. Wa siya kabalo kung sa epekto nga ang magubaan ni ang atong mga anak ug atong mga sumusunod. Mahinaot ko diri sa Barangay Manga, kusog na ba kaya diri ang pagbaligya o droga. Isa sa gitutukan na mo, mangga. Mautong kung hinumduman ninyo, naglibot-libot ko diri sa tukhan para pagkahinumdum sa kanunay. Abot ko diyan sa lumbak. Mangga kay isa sa ga-identified nga daghang na maligya o droga. Kani bakhang atong mga batanon karon wa bakay naapil niini. Pero manghinaot ko kung naapil mo ani dako pa kay panahon. Wa gini ikaayo. Makaguba lang yun sa atong plano para sa atong mayong ugma. Labi na nga kamo grade 10, taas pa kayo mo og latason para sa inyong kaugmaon, sa inyong kaugalingon o para sa inyong pamilya. Siyang kabahin gila usab ni Vice Mayor Angelo Completado ang mong kalihukan nga dako kaing tabang sa mga kabataan. Din iyang gibaliklantaw kanitong usa pa siya ka magtutudlo nga kanunay sila nga magpahigayon og drug awareness symposium og dako kay kini nga tabang aron masayod mga kabataan sa epekto sa ilegal nga droga.
So sa mga eskwelahan before, mag-conduct yun mi og drug symposium. Then dito, amo yung nakita, no? Unsay problema o unsay hinungdan ngano nga atong kabataan mahitumpawag sa ginadili nga droga. Usa ka aspito nga nakita dito is diha gyud nagsugod sa pamilya. Sa pamilya gyud ang hinungdan ngano nga ang atong kabataan o atong anak mahitumpawag yun anong gitawag nga ginadili nga droga. So ako panginaot no kani nga activity makatabang or makahatag kini og katabang kaninyong mga kabataan kay kamo mangyod ang gitawag nga ngoy kaugmaon sa ato ang nasod. Samtang si Konsel Orlando Baguio, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Bayan sa Kulambugan, mitambag ngadto sa makabatan-unan nga dili gub-on ang ilang kaugmaon pinagi sa bisyo sa illegal nga droga. Sanglit kon anaa sa maayong dalan, makabaton kini og maayong ugma ug hayan sila na usab ang mamahimong leader sa maabot. Ako focus ko sa drugs. Focus ko sa drugs is it usa ka retired police na ako mo'y committed chairman sa Peace and Order. No, ako lang advice kaninyong tanan nga ayaw ninyo guba ang inyong kaugalingon. Ang inyong kaugmaon, ayaw ninyo guba. Kay basin, mabot ng panahon, mga tuig gikan karon pila ka tuig, kamoy na po'y naadire. Kung dili lang ninyo gupuon ang inyong kaugalingon. No? Kamoy na po'y mahimong honorable pohon. So sa kaadlong nga awareness campaign, gipaabot sa Armed Forces of the Philippines AFP ang kasamtangan nga kahimtang sa West Philippine Sea o ang Preventing and Countering Violent Extremists king sa aligre usab nga mipartisipar ang mga estudyante pinaagi sa pagpaabot sa ilang mga pangutana. Philippines and US naman ay alliance na kung madisturba ang Philippines, mutabang jud ang US. Pero kung ang China, kuano ng Philippines, sa imo kan sir, tabangan jud ang US. Sa hilisgutanan usab sa illegal nga droga, gipaabot usab sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, pinaagi usab nila ni Lanao del Norte PDEA Provincial Officer Elvis Taghoy, kauban si PDEA Information Officer Ronald Sinesa. Ang angay nga masayran sa mga kabataan mahitungod sa illegal nga droga, ilabi ang epekto niini kung maggamit ng usa ka bata o usa ka tawo sa illegal nga droga. Section 4 of RA 9165, importation of dangerous drugs or controlled precursors and essential chemical. Ang penalty, life imprisonment. Dinakpan, no? Baka na may dinakpan na involve family good, no? Pero dili na ko maligtan ang last, I think, a year or 2 years ago sa iligan. Ang among target, Lola. I think si Lola 17, siguro 60, 70 years old. Plus, aside sa mamaligya si Lola, kaya mo niya yung balay of drug den. Manabitang dito na magpasuyok. Nakadayeg usab si Army Captain John Jeg Escandor sa inisyatiba nga gihimo sa lokal nga kamhanan sa Kulambugan. Salit sa kini ka maayong lakang nga mismong ang mga kabataan kinsa nalakip sa taas nga populasyon sa nasud ang adunay igong kaalam sa mga issues. Di lamang kini makatabang sa lungsod sa Kulambugan apan lakip usab sa tibok nasud. Kami ma'am sa AFP was tasked to discuss about yung communication plan mulat ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ngayon ma'am na very relevant ang issue natin sa West Philippine Sea. And secondly, nagkanda kayo ma'am ng preventing and countering radicalization and violent extremism information drive din sa the same set of students para maging aware sila ma'am sa mga nangyayari sa Pilipinas regarding sa violent extremism, sa recruitment nila at sa possible na mga exploitation na gagawin itong mga grupo sa mga kabataan, lalo na sa mga nasa paaralan dito sa Barangay Manga sa munisipalidad ng Kulambugan. Do you think, sir, itong mga topics na ito is na naiintindihan talaga ng mga students? Yes, ma'am. As much as possible, we tried na i-simplify siya. So from a very strategic approach, we tried na i-simplify siya para yung mga kabataan ma'am ay mas ma-attract. Kasi ma'am, if i-discuss natin siya on a very medyo mataas na level, hindi simplify, mabubore sila ma'am. So I rest assured ma'am na
Armed Forces of the Philippines will always try na yung mga messages natin ay simplified, understandable, and clear, ma'am. So kung ano lang talaga yung gusto natin ipaabot, yun lang yung ipapaabot natin. Facts, simplified facts, and simplified truth. So far, kumusta man yung response nila, sir? Initially, ma'am, medyo di pa nila alam kung ano yung nangyari. But as we went along naman, ma'am, we could observe na they were very attentive. They were actively participative sa lecture natin. Ano masasabi mo sa initiative na ginawa ng LG Kulambugan? Ako, ma'am, assigned ako sa 5 municipalities, and Kulambugan was the first one to actually initiate this kind of activities. This is actually, ma'am, very good kasi initiating activities na ang nagbe-benefit ng mga youth is very important nowadays. Kasi yung youth, ma'am, is one of the biggest sa demography, ma'am, ng population. Siya yung halos may pinakamalaking number. And making sure na informed sila ng katotohanan, aware sila kung ano nangyayari sa palibot natin, is actually a very big help sa Kulambugan and also sa Philippines as a whole. Ang mga awareness campaign ang mismong gipasayon usaw sa buhatan sa Municipal Community Affairs Office sa pagpanguna sab ni Catherine Oblenda. So all you need to do today is to know on how or ways on how to promote peace, understanding, and Ilay tulupa ka mga high school sa mong lungsod ang ipailalom sa susamang awareness campaign sulod ning buwana sama sa Diego Patigayan National High School, Holy Cross High School, giman ang Jeronima Cabrera National High School. Kini si Sir Dablo Mabuang alang sa DXNE News Update.